Ako, simple lang. Isa pa lang estudyante. Bilang estudyante, nag-aaral. Yun lang. Sir, can I ask something personal? Yes, fine. Okay. Pero, okay lang. Sige. Sir, ano uri ng pamilya meron ka? Pamilya? Okay, my family is not here in Manila. But my family, okay naman sila. Ang pamilya ko, ano ba siya? Detalye ba siya? Kayo, sir. Kasi detalye ko siya, no? Ang family ko, ang father ko, Ilocano, ang mother ko, Cebuano. So nasa Mindanao po sila ngayon. Bali, may... So, sir, hindi po pala kayo magkakasama. Magkakasama naman. Pero, yun nga lang, pag gusto nilang magbakasyon dun sa kabila, dun sila. Pag dito naman sa kabila, dito sila lahat. Pero ngayon, sa ngayon, lahat ng family ko ay magkakasama naman sa isang lugar. Pero sila, malayo po sa inyo. Malapit naman. Okay. Isang compound lang po kami. Okay. Sir, anong klaseng tao ka sa harap na yung pamilya or yung mga kaibigan? Sa totoo, no? Kasi ang course ko, theology. Okay. So, kung nakikipag-harap po ako sa aking mga kaibigan, ipinapakita ko sa kanila na seryoso talaga ako. Natatakot ako sa aking nang pinag-aaralan about the Bible. So, ipinapakita ko sa kanila na seryoso ako. At saka, pag alam ko na mali na yung kanilang mga ginagawa, hindi na ako sasama sa kanila. Yun ako. Pag sa pamilya ko naman, ipinapakita ko sa kanila na totoo ako. Ayaw ko ng plastic, ayaw ko ng yung hindi katuturan ng mga or mga yung hindi magandang mga ugali o mga pananalita. Okay, sir. Sir, anong mga katangian na meron ka na sa tingin mo ay wala sa iba? Sa akin, ano? Kasi ang napapansin ko lang sa akin na wala sa iba ay kung kahit na anong pagsubok o kahit na anong mga challenge yung dumarating sa akin or kahit na nagkakamali ako, try pa rin ako ng try. Hindi ako nawawalan ng pag-asa sa aking buhay. Kaya patuloy pa rin ako. Yun lang, Yung para bang kaya kayo, wala sila. sir, parang kayo seryosa din po yun. Kasi di po ba siya yung dapat mong tularan? Di ba sabi mo? So, yung mga pinapakita mo, parang inaano mo na yung katangian na Rizal, meron ka nun. Apo? Okay. Sabi ko nun. Ano naman sa yung mga bagay na kahanga-hanga na nagawa mo na sa iyong kapwa? First thing, na sabihin ko sa'yo, kasi yung theology kasi, nagpe-preach about the gospel, about katotohanan. So, ang na-share ko sa iba, nababago ko sila sa pag-share po ng mga gospel about God, about Christ, at sa mga magagandang mga aral. Kaya minsan yung mga nakakarinig, nakaka-relate, ma-example nila ang kanilang buhay doon sa pinag-aaral namin. Kaya yun ang magandang nagawa ko sa inyo. So, sir, ano naman yung mga bagay na kinahihiligan at saka yung mga kinaayawan mo or yung mga habits mo na ginagawa pag wala kang ginagawa sa inyo or yung free time mo? Sa free time ko, ang habit ko talaga, isa na yung pagtulog. Pero ang kinakaayawan ko lang din, sa sobrang tulog ko din, minsan sumasakit na yung ulo ko, nababangungot ako, o isa na din yung panonood ng TV. Sa sobrang panonood ko din ng TV, sumasakit yung ulo ko at saka hindi ko na intindihan yung mga pinapanood ko. Sir, yun ba yung mga kinaayawan mo? Yun na, bali opposite or
So, ano naman yung mga kinahihiligan mong gawin? Kinahihiligan yung gawin. Yun nga, isa na yung dapat ay palagi akong may kausap. Kasi pag may kausap ako dyan naiisip ko yung mga pinag-aralan ko. Nagagamit ko yung mga pinag-aralan ko sa kinakausap ko. Pag nagkikwentuhan kami, sinishare ko sa kanila yung mga nalalaman ko. Bali yung pag-share ko ng nalalaman ko sa kanila, akala nila hindi din input yun sa akin, pero input yun sa akin kasi nare-review ko yung mga pinag-aralan ko noon. Bukod pa dun, sir, wala ka na bang ibang habit? Meron, kain. Habit ko talaga yung kumain. Kumain. Yun. Sir, parang sa tingin ko, mahilig din kayo sa pagbabasa. Kasi ngayon nakikita ko may hawak kayong libro Nagbabasa kayo. Yun na nga. Isa na din yan na mabasa. So, hindi ko lang kasi siya ginawang habit. Kasi yun na talaga po kasi yung trabaho namin. Once lang isang teacher po, pag hindi nagbasa, wala po siyang maipangaral o wala po siyang masasabi sa harapan ng mga tao o lalong-lalo na po sa pulpit. Kaya hindi ko siya masasabing habit ko siya. Kung hindi, yun na talaga ang gawain ko. Okay, sir. Parang ganun din kayo kay kay Jose Rizal. Ang hilig kasi nun magbasa at saka magsulat pag wala siyang mga ginagawa na yung, alam mo na. Okay, sir, ano naman yung mga bagay na nagawa mo na nakapagpabago sa mga kakilala at sa sarili mo? Yung mga bagay na yan, nababago sila. Yun na nga. Ang preacher kasi, pag nangaral, dapat katotohanan. Dapat nangyayari o totoo. So ngayon, ipinakita namin, in-example namin, si Kristo. Ay, kilala natin si Kristo, na binigyan niya talaga ang kanyang buhay. Kahit anong ginawa sa kanya, yun pa rin. Hindi siya lumaban, Diyos siya. Ngunit, namatay siya para sa bawat isa. So kung i-preach namin yun sa kanila, at nalaman nila na gano'n ang ginawa ni Kristo, parang matouch sila So, kung maisip nila yon na pwede ko kayang sundin si Kristo, bali